Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Napanood niyo po ba yung isang bata na 11 anyos na tatawid siya sa pedestrian lane ay bigla siyang nabundol ng isang humahagibis na pick-up. Ikinamatay po ito nung bata. Ito po ay nangyari sa Oriental Mindoro. Mapapanood niyo po yan sa YouTube, sa news sa GMA7, sa ABS-CBN. Ipinakita po doon. Pero dito sa vlog ko na to, hindi ko na po ipapakita yung mismong video dahil baka po ikapanghina ng inyong loob na makikita nyo na isang 11 anyos na bata, estudyante, galing doon sa eskwelahan, tumawid sa pedestrian lane, sinisilip-silip pa niya kung merong parating na sasakyan. Marami silang naghihintay doon sa pedestrian lane. Kaya lang medyo umabante yung bata at tinitignan niya kung makakatawid na siya. Ngayon, yung truck na paparating, nakita niya yung bata na yun na nga, nasa pangatlong linya na nung pedestrian lane na yon, huminto ngayon yung truck. Ngayon, yun yung naging hudyat doon sa bata para tumawid na siya. Ang hindi niya alam, doon sa malayo pa, meron palang napakabilis na pickup truck na paparating at nung nandoon na sa gitna yung bata, nandoon na sa pangalawang lane, ay nabundol na nga po itong 11 anyos na bata po na ito. At dahil po dito mga kapatid, sinearch ko po sa Google Map, ito pong mismong lugar na pinangyarihan ng aksidente. At dito nga po, kitang-kita na ito palang eskwelahan na to ay nandoon mismo yung kanyang exit, pati yung entrance, nung gate ng eskwelahan, sa mismong harapan ng National Highway po na to. Strong Republic National Highway. Ngayon, talagang ito ay mabilis ang mga dumadaang sasakyan kasi 4 lanes po ito. Sa kabilaan, tigalawang lanes po. At itong highway po talaga na to, ang dumaraan dito mga mabibilis na mga sasakyan. Kaya napaka-delikado talaga, hindi lamang sa mga estudyante, pati doon sa mga tao na tatawid dito sa pedestrian lane na to, na nagsilbi pa tong bitag, nagsilbi itong lambat para ikapahamak mo. Alam nyo mga kapatid, dito sa mga nadadaanan dyan sa Pililla, at minsan pag dumaraan ako dyan sa San Simon, pag pumupunta ako ng Gapan, sa Nueva Ecija, may mga eskwelahan din doon na nasa ganitong lokasyon din ng highway. Pero yung mga local governments doon, yung mga traffic enforcers doon, naglalagay sila ng barikada. Halimbawa, ito yung National Highway, no? Dito may barikada, dito may barikada. Kaya kung merong mabilis na sasakyan na dadaan dito, hihinto muna sila, magbibigayan muna yon. At ito nga po, yung pinaka-pedestrian. Yun yung isa sa pinaka-safe kung walang overpass na tawiran yung mga estudyante, yung mga tatawid na mga tao, or kung walang traffic light. Pero ito po kasing highway po na to, na kung saan nandoon yung eskwelahan na nilabasan ng estudyante at nung marami pang mga naghihintay para makatawid, wala pong makikitang barikada, walang makikitang harang para makontrol man lang yung mga mabibilis na sasakyan. At iyan ang naging dahilan kung bakit po itong 11 anyos na bata na nabundol nung pickup truck po na yon ay nasawi. Tingnan nyo mga kapatid, sino ang may kasalanan dito? Una na, siyempre, yung driver ng pickup truck. Dahil kung di siya kaskasero, kung siya ay nagmamasid sa kanyang kapaligiran, siguro naman merong nakalagay doon na slow down, school zone. Diba? Dapat mag-slow down ka. At makikita mo rin naman, sa malayo, yung mga pedestrian na yan. Dapat pagka may pedestrian lanes, mag-minor na po tayo. Igagalang natin ang pedestrian lanes. Dahil kahit sabihin mong wala kang nakikitang tao na tatawid dyan, pagka biglang may tumawid dyan, sa isang iglap, ay pwede ka talagang maka-aksidente. Yung driver ang unang-unang talagang may kasalanan dahil siya nakabundol dun sa bata. Pangalawa, yung management ng eskwelahan. Dapat naglagay sila ng mga ngasiwa nung traffic dyan na kung may mga tatawid, dapat ay magmamando sila ng traffic doon. Local government, barangay, munisipyo, dapat alam nila yan na iyan ay may mga batang tumatawid tapos wala man lang silang harang doon, wala silang traffic light, wala silang overpass. No? Talagang parang inilagay mo sa bingit ng kamatayan lahat ng mga tatawid dito. Napakadelikado po talaga. Ngayon, itong mga binabanggit ko po na ito mga kapatid, isinama ko lang sa vlog ko kasi nakakapanghina na makita
yung ganitong klaseng mga aksidente na sana ito ay maiiwasan kung umaaksyon yung mga tao sa gobyerno at yung tao din mismo, yung administration nung eskwelahan po na yan. Kaya lang, wala na, namatay na yung bata, no? Nagbuwis na siya ng buhay, yung magulang nito galing pa sa ibang bansa, OFW, umuwi siya na malamig ng bangkay ang kanyang anak. Siyempre, may kaso yan. Sabi nung nanay ng bata, hindi sila susuko, hindi sila magpapaareglo dahil nga napakasakit naman talaga na mawalan ka ng anak. At isa na po ako dyan na ang aking anak po ay naaksidente rin. Kaya po mga kapatid, mag-iingat po tayo, lalong-lalo na sa mga driver na kaskasero. No, hindi nyo masasabi na sa lahat ng panahon ay yung pagmamaneho nyo ng sobrang tulin ay hindi kayo maaaksidente or makakaaksidente kayo. At kapag ka nangyari sa inyo yan, nakapatay kayo ng tao dahil dyan sa inyong mga matigas ng ulo, no, kaskasero, isipin mo na rin na pwede ka rin makaaksidente ng tao. So dapat maging marahan po tayo sa pagmamaneho. At doon sa driver po na ito, nasisiguro ko na hindi mo na makakalimutan itong pangyayaring ito. Babaunin mo na yan hanggang sa iyong pagtanda, hanggang sa iyong libingan na ikaw ay naka-aksidente ng isang 11 anyos musmus na nawala na yung kanyang mga pangarap, maging yung pangarap ng kanyang mga magulang. Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid. At ngayon po, itong karugtong po nitong vlog ko, ito naman ay yung bata na nakialam ng Ford Ranger na ibangga ngayon itong Ford Ranger na ito doon sa kanilang pader at naipit pa yung kanilang kamag-anak. Mabuti na lamang hindi po namatay yung naipit po nitong Ford Ranger po na ito. Ipapakita po dito kung ano naman ang nangyari na damage dito po sa Ford Ranger at kung ano pa yung mga nasira doon sa kanyang makina. Ito po, panurin nyo po. Ano nangyari kay sir? Pwede siya sir, may alon. Oo. Palit lang daw dati, din nila-face. So dati may tama na yun, nagpalit ka brake pads lang. Brake pad lang po. Oo. Ayun. Kaya ang kinakain niya lang itong portion na to. Sinahabol niya yung lubog dun sa... Oo. So kaya pala hindi halos nauubos yung parting itaas. O ito lang. Kasi nararamdaman ko kuya, pagka halimbawa, nasa high speed ako, pag pumipreno ko, parang nanginginig yung makina. Ayun, manibela pala. Manibela. Oo, Oo, manibela. lalo na yung mabilis ka tapos marahan lang. Oo, yun nga po. O kaya galing ka sa bundok tapos namemreno ka. Oo. Ganun-ganun yun. Nararamdaman ko yung bandang Montevista pababa. Oo ba? Tower Ridge. So, doon nararamdaman yun. Kaya sabi ko nga, mukhang problema yung preno ko. Oo. Nung sinilip ko, parang may uka nga po yung rotor disc. O yun nga. Kaya nung nakita ko kanina, hapon na kasi siya dumating eh. Sabi ko, naku, hindi naabot yan kuya. Pero nung nakita ko yung rotor, teka, delikado to. Kaya pinasingit ko na yung trabaho. Tayo pag mga emergency, talagang hanggat maaari, maayos natin. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon, ito matinding emergency to. Ikaw ba, nangyari na ba sa'yo yun na meron ka bang anak? Wala pa po. Wala pa. Kung sakali magkakaanak ka, huwag mong pababayaan na nandun sa harapan nakaupo at lalo matigas sa ulo. Kasi itong Ford Ranger na yan, mga kapatid, dito, pakita mo yung Ford Ranger, yan. Ito po, ang nangyari dyan, yung anak niya, nandito sa harapan, tapos pinakialaman yung kambyo. No? Bumangga yan, dun sa pader, ang problema, naipit pa yung pamangkin. Kaya nung bumangga ito, hindi kagad nadala sa shop, kasi inuna muna na mailigtas yung buhay ng pamangkin niya. Pero okay na yun, safe na yun. No? Ligtas na, pero ito, wasak talaga to. Yan, kaya ito, bagong pintura, pansinin nyo, bago na yung hood na yan eh. Kaya dito, kitang-kita pa yung pintura niya, no? Okay? Nagpalit na ng hood, nagpalit ng bumper, palit lahat yan. At ito, nagpalit din ng isang fender to eh. Yung kabila yun. Nagpalit. So, ganun ang nangyari. Ngayon, ang sinasabi ko, yung mga anak nyo, hanggat maaari, huwag nyong ilalagay sa harap, lalo na't alam nyo na medyo, alam nyo kuya? Medyo malikot. Mahirap kausap kasi siyempre bata pa, napakialaman. Hindi ko nakuha yung kumpletong kwento kung siya ba talaga yung nag-drive eh. Kasi matindi yung bangga nito, halos wasak to eh. No? Wasak lahat to eh. Ngayon, yan po lesson. Talagang ang bata dapat nasa likod yan nakaupo. Ngayon, kung ang anak nyo naman talagang madaling kausap, sumusunod, alam niya yung mga bawal na bagay,
Lalo na dito sa harapan, kapag nagmamaneho, okay lang yun. Pero, mga kapatid, hinuhuli rin yan. A certain age talaga na dapat kung ilang taon yung mga na anak nyo nasasakay doon sa harapan. Halimbawa, ako yung driver, tapos dito. Kapag kaya na nakita ng mga enforcers, ng mga pulis, ng LTO, may mga huli din po yun. Ngayon, sabi ko nga, kapag minalas, doble-doble, sunod-sunod, kuya. Ngayon ito, nagka-problema din to. Kasi, yung issue nito ay nagkaroon ng check engine. Tapos nag-low power. Nung bumangga siya, ang lakas ng power. Pero nung naayos na namin, na body repair na namin lahat, yan, napalitan na yan, naku, tignan nyo, ang daming umula, oh. Ayan, oh. So, itong mga pula na to, ang inaayos ko naman ngayon. Malaki na ang gastos ng may-ari nito, tapos nagkaroon pa ng issue yung kanyang engine. I-check ngayon natin dito sa PCM kung ano yung problema niya. No? Sa transmission control system, meron siyang problem sa PO700. Okay. Ngayon sa kanyang ABS, right actuator, magche-check din tayo dun sa actuator doon. Meron pa dito itong HCM po na yan, mga kapatid, dalawa nakalagay doon. Left headlamp swiveling motor, pati yung right, ano yan, resulta yan ng pagkakabangga. I-check din natin yan. Tapos itong IPMA, Digital Park Assist Camera Vision System. So merong camera dito yan na hindi na siguro napansin nung pintor ko sa PCM at yung sa transmission nga invalid data received from ECM PCM. Ngayon, ito po nanginginig ang makina nito. Ngayon, nung iniskan ko po ito nung isang araw, ito po ang lumabas po na resulta dito. Papakita ko lamang po sa inyo. Mayroon po siyang injector A circuit low, failure type 00 cylinder 2. Okay? So ang ginawa kong pagtetest dito para malaman natin kung talagang defective yung injector doon sa cylinder 2, inilagay ko yon sa cylinder 1 dito sa uno. Okay, ito oh. Kita ba, Glenn? Abot mo ba? Okay, itong injector na to, doon siya nakakabit sa cylinder 2, sa pangalawa, no? So yun yung na-read natin na error. Ngayon inilipat ko ngayon dito sa cylinder 1. Kaya ang lumabas po na reading ng ating scanner ay lumipat po ngayon yung issue sa cylinder 1 injector A circuit low failure type 00. So yung issue doon sa cylinder 2 napunta doon sa cylinder 1. Kasi nga yung sirang injector inilipat ko doon sa cylinder 1. Kaya napakadali ng pagdadiagnose doon na ang talagang may problema yung injector number 2. Pero para malaman mo yon, ang talagang magsasabi sa'yo ay yung scanner. Kasi ito, walang sablay ito. Kaysa yung ginagawa nyo, napapaanda rin, tinatanggal yung socket ng injectors, delikado po yon. At yun, nagkokos yun ng maraming mga error codes kapag ginagawa nyo yon. At baka lalo tayong makasira. Komplikado ng mga injectors ng mga Ford, di ba? Napakadelikado, kaya wag na wag niyo pong gagawin, umaandar, tinatanggal niyo yung socket doon sa injectors para lang malaman niyo kung manginginig ba siya o hindi. Pag nanginig, uy, okay yun. Pag hindi nanginig, uy, walang trabaho. Kasi yun yung old school na pagtetest ng mga ganyan, mga injectors. Pero kung meron kang scanner, no, mariread yun, lalong-lalo na doon sa data stream, at saka ito nga, na-scan po natin, yung error po na yon. So, kitang-kita na po yung issue nito ay isang injector ang problema. Kaya ito ngayon, ipatatanggal ko muna yan. Ang sabi po kasi nung may-ari, kausap ko kanina, tumawag daw siya sa Ford, wala daw available. Yun ang problema. Gusto na niyang bumili sa Ford ng isang injector. Kaso walang available, 3 to 4 weeks, isang buwan ang hihintayin. So sabi ko, dadaling ko na lamang yan kay Central, ipapatest natin kung kayang i-rebuild natin, at least doon may 1 year kang warranty kaysa bumili tayo ng surplus. Yan po ang sinasabi ko sa inyo, na kapag ka minalas ka, minsan tuloy-tuloy. Di ba? Nakabangga ito, kamag-anak pa niya, ang naging dahilan, napakialaman ng anak niya, yung sasakyan, biglang umabante ng todo, malakas, nagkasira-sira, gumastos ng malaki, tapos ngayon, naglabasan pa yung maraming mga issues. At yung mga issues na yon, mga electronics, na resulta rin yon nung pagkakabangga. Kaya iisa-isahin pa natin ngayon yon kasi kung hindi mo rin yun maayos, hindi mawawala yung check engine nito.
mabuti na lang hindi sumabog ang airbag nito. Kasi kung sumabog ang airbag nito, naku, wala nang value itong sasakyan na ito. Kahit ibenta mo yan, kapag kasira ang airbag niyan, modelong-modelo, mura mo na lang mabebenta yan kasi wala na yung safety features na taga sa gift ng buhay ng mga sakay ng mga sasakyan na ito. Kaya ulitin ko mga kapatid, tandaan nyo, yung mga anak nyo, huwag nyong iuupo sa harapan, lalo na't hindi nyo sila kontrolado. Unang-una, napakadelikado. Kung pababayaan nyo, lalabas kayo ng sasakyan, umaandar, huwag nyo pong gagawin yun. Hanggat maaari, tanggalin nyo ang susi, tanggalin nyo yung key fob, hindi naman niya ma-start yan kung wala yung susi. At kung hindi naman siya abot doon sa pag-apak sa preno. Pero merong mga bata na pinanunood ka talaga habang nagmamaneho ka, baka mamaya malingat ka at maparis kayo sa nangyari dito po sa Ford Ranger po na ito. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakipindot naman po ang subscribe button. Pati na rin po yung notification bell. Paki-likes, paki-share po ang aking mga vlogs para makatulong pa po sa maraming mga nangangailangan sa kanilang mga pagme-maintain ng kanilang mga sasakyan. Magandang gabi po, maraming salamat sa inyong lahat.